Aba, eto eh. Eto ang ibang-iba. Okay. O, ang number 1, Bongo. Aha. Number 2, Number 2, Bam Aquino. Bam Aquino. Ay, iba nga, no? Oo, ibang-iba. Saan kaya nagtanong ito? Saan kaya nagtanong yan? Sige. Number 3, Kiko Pangilinan. Kaya na medyo late na, no? Kasi yung iba Late na eh, wala na eh. Nakapagrehistro na yung... Nakapanlason na ng utak yung iba eh. Yun, oo. Madeline Berial Moratillo, nasan sila ngayon? Mads? Yes, Nelson at Benny, nandito ko sa Balik Bulacan, yung mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para suyuin ang mga Bulakenyo ilang araw bago ang eleksyon. Ngayon, sa Malolos naman sila nagpunta yung mga kandidato ng administrasyon. Nung una silang mapunta rito sa Bulacan, ay dumayo sila ng San Jose del Monte. Ang Bulacan ay isa sa itinuturing na vote-rich province na merong higit 2 milyong botante. Noong 2022 elections, nasatwa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito ng higit 1.02 milyong boto. Sabi ng Alyansa Campaign Manager at Navotas City Congressman Toby Chanco, mahalagang papel ng Bulacan sa kaunlaran ng buong bansa dahil sa mabilis na pagsulong ng lalawigan na strategic alokasyon dahil malapit lang ito sa Metro Manila. Umaasa ang Alyansa na kung paano sinuportahan ng Bulacan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong presidential elections ay ganito rin ang makukuha nilang suporta mula sa mga Bulakenyo pagsapit ng halalan sa Mayo 12. Balik sa inyo, Nelson, Betty. Mads, kumusta naman ang crowd na dumadalo ngayon? Marami pa rin naman nagpunta. Alas 6 pa kasi yung simula ng rally. Oo. Pero marami ng mga tao sa loob at maging sa labas ng Bulacan Sports Complex kung saan gagawin yung kanilang campaign rally dito sa Malolo. May schedule na ba kung kailan yung pinakahuli, yung kung tawagin ay meeting de avance? Ang meeting de avance nila ay gagawin sa Mandaluyong City sa Biyernes. Na huling araw na itinakda ng COMELEC para payag at makapangampanya yung mga kandidato. Ayon. Sige. Maraming salamat. Madeline Berial Moratillo. Sa ating susunod na balita, 2 Chinese national na nasa likod ng pagdukot sa kapwa Chino at 1 Korean national arestado. Si Mar Gabriel sa detalye. Yes, Benny, inaaresto na ng mga pulis ang Chinese national na nasa likod niya ng pagdukot sa 2 kapwa Chinese at 1 Korean national sa Nasugbu, Batangas. Naharang ang mga suspect sa checkpoint sa Bacoor, Cavite na tinangka pa raw nilang takbuhan dahil para barilin ng mga pulis ang gulong ng kanilang sasakyan. Nakinala ng suspect na Wang Yuze, Zhao Lishan na nakuhanan ng at mga bala. Spokesperson, Police General Jean Pardo, po silang kinilala ng mga biktima na magkakasunod din daw nilang pinakawalan matapos magbayad ng ransom na tiga 200,000 USD sa cryptocurrency. Patuloy na bang tinutugis ang iba pa nilang kasamahan. Base sa investigasyon, itong armadong suspect at humarang sa sasakyan ng mga biktima habang papunta sa isang resort dyan sa Batangas noong May 2. Ang mga suspect, nakasuot pa raw ng uniforme ng pulis ay sa PNP. Iniimbestigahan na nila kung totoo pulis talaga ang ilan sa mga suspect o ginamit lang ang kanilang uniforme sa krimen. Sinampahan na ang mga suspect ng kasong kidnapping for ransom at illegal possession of firearms habang nakaharap din sila sa paglabag sa immigration laws. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel. Meron pa rin mga Chinese na nakikidnapan. Oo, well, nakikita natin ngayon na lalo yatang lumalakas ang loob nito mga ito. Bakit ganoon ang nangyayari? Siguro it's about time na repasuhin natin kung sino-sino yung mga yan na nasa loob ng ating bansa. Alam mo, yun lang mag-overstaying ka rito, dapat ninenervyos ka na eh. Dapat tatakot. Mangingidnap ka pa rito. So, ibig sabihin, wala kang kinatatakutang batas dito sa bansang Pilipinas. Dito kapag gagawa ng illegal. Yes, oo. No? Yun ang simple immigration violation. Siyempre, ninervyusin ka na noon. Hindi mo naman teritoryo to eh. Oo. Pero yung mangingidnap ka, napakalakas. yung gagawa ka ng illegal, abay meron ka sinasandalan. Ayun nga. Hindi lang natin malaman kung politiko o kapulisan. Wag naman sana.
No? Balik naman tayo sa eleksyon. Ha? Yeah, balik tayo sa eleksyon. Malapit na ang eleksyon. Ha? Ilang araw na lang, ang daming mga lumabas na survey, Kuya Benny. Dito sa... na ngayong araw na ito, ipinablish. Ha? Pero alam niyo po ba na may bagong patakaran ang COMELEC tungkol sa mga election survey? Matatandaan mo, di ba, naglabas ng kautusan ng COMELEC noong mga nakaraan na kailangan, bago ka mag-survey, ipaparehistro mo muna sa kanila. Yes. Tapos binawi. Tapos hindi na pwede na muna. Sige, mag-survey muna kayo. Tapos ito, meron na naman silang bago na ito po ay inilabas ngayong araw na ito, pero ito ay may petsang promulgated April 30. Kasi kailangan pa ng publication nito ng 5 araw. So ngayon po ay May 7. So pwede na siyang ipatupad ngayon. Resolution number 11138. 31. Resolution number 11138. Ang sabi dito, Kuya Benny, dahil pinadalhan tayo ng kopya para ma-discuss din natin sa ating mga taga-pakinig at taga-panood, dapat ay unang-una, yun nga, magpaparehistro. Registration and recognition. Lahat ng mga gustong magsagawa ng survey. Para maituring na lehitimo. Yes. Yun. At kailangan merong certificate of registration na ini-issue ang COMELEC para payagan ka mag-survey. Kaya medyo late na, no? Kasi yung iba wala na eh. Nakapagrehistro na yung... Nakapanlason na ng utak yung iba eh. No. Tapos, ipapublish din ang listahan ng mga registered election surveyor. Kaya lang, siguro ito sa mga susunod na eleksyon na, ipapatupad ng todo. Kasi ngayon, wala, patapos na eh. At tinutukoy din dito na, halimbawa, ikaw naman ay private group, private, kung ano man, at kung for private purposes lang yung survey mo, hindi mo naman ipapublish, pwede naman kahit hindi ka magparehistro. Yun papayagan. Yun naman talaga dapat eh. Oo. Ang pinag-uusapan lang dito, dapat, alam ng COMELEC na nagsasurvey ka at ipapaliwanag mo yung yung paraan. O ipapakita mo dun sa pagka ipinablicize mo kasi hindi naman natin maiaalis, Benny, na may mga survey talaga na kunwari lang. Oo, yung pang-kondisyon lang ng utak ng kababayan natin. Well, dito sa nakikita natin, sa survey, wala akong kontra. Tama. Pwede ka naman mag-survey kahit na magtanong ako rin sa mga cameraman natin, sa mga kasama nating mahayag dito. Pwede namang mag-survey. Yes. Pero yung i-share mo o i-publish mo sa publiko, ayun ang sa tingin kong kailangan humingi ka ng permit or clearance coming from yung authority, which is COMELEC. Kasi under tayo sa kanila ngayon eh. Dahil ano ba yung objective mo? Bakit mo inilabas yan? So papatunayan mo yun. Lalagyan mong kalakip ng mga attachment yan, yung mga ibibigay mong application for permit of publication. Totoo. Oo, di ba? At yan din ay inuutos ng COMELEC ngayon. Ito yung bago rin, ha? Na halimbawa, ikaw, hindi ka naman radyo, hindi ka naman telebisyon, hindi ka naman print, hindi ka naman media, company, entity, at naglalabas ka ng mga survey, dapat ipagpapaalam mo rin sa COMELEC. Kasi baka nga binago mo yung sino yung number 1. So, di ba? Yung mga pwede mong bago-baguhin yan. Ang sasabihin mo, yun ang natanong ko eh. Natanong ko yung asawa ko, anak ko, kapitbahay ko. Ang gusto nila si Nelson Lubaw. Kaya lang, number 1 si Nelson Lubaw. Kayo lang pala nagtanungan. Ayun, diba? yun ang sinasabi natin. At ito po ay... Kaya lang, tingin nga natin dito, parang masyado nang late, no? Masyadong late, no? Moot and academic na ngayon yan. may hirapan na ipatupad dyan, ha? Dahil ang survey season, yung umpisa pa lang ng kampanya. Katulad dito, Kuya Benny, may ipapakita tayong mga survey ngayon. 3 ito ha? Iba-iba. Pero ang kapansin-pansin dito, si Senador Bongo,
ay laging nasa number 1. Ang hirap kasi ilagay sa number 2 yung tunay na number 1. Ito, yung Pulse Asia. Yes. Naglabas ng resulta ng kanilang senatorial survey. Ayan, no? Nangunguna, Senador Bongo. Ayan, no? Sinundan ni... Sino ba mga sumunod dito? Erwin Tulfo. Okay. Yeah, si Tito Soto. Bato de la Rosa. Okay. Ramon Bong Revilla. Sige pa. Si Ping Lacson. Okay. Ben Tulfo. Okay. Lito Lapid. Aha. Abi Binay. Okay. Pia Cayetano. Okay. Willie Revillame. Ba? Camille Villar. Aha. Manny Pacquiao. Okay. At yung 12, Bam Aquino. Ayun. Oo, talagang... Pero yung kasunod niyan, Benny, yun naman nasa circle of... ay, malapit na malapit pa. Hindi mo pwede sabihin hindi pasok pa yan, ha? Marcos Aimee, Philip Ipe Salvador, Rodante Marcoleta, Benhar Abalos. Ayun. So, doon ng cut niyan. Sa 14 to 19. Yes. Yan. Dahil para pare ang mga yan, nasa itaas na yan. Anybody's ball game pa rin yan. Eto pa ang isang survey, Kuya Benny. Okta Research naman po tayo, ha? Naku po, Senador Bongo pa rin ang nangunguna. Sinundan ni... Sige. Erwin Tulfo, Tito Soto, Okay. Bato de la Rosa, Aha. Ben Bitag Tulfo, Okay. Pia Cayetano, Ramon Bong Revilla, Abi Binay, Lito Lapid, Ping Lacson, Camille Villar, Bam Aquino, Willie Revillame, Manny Pacquiao, Aimee Marcos, Benhar Abalos, Rodante Marcoleta, Kiko Pangilinan. Ayan. Ay, yung mga nasa ibaba Yun, ng... Philip Ipe Salvador, Francis Tolentino, at Gringo Honasan. Yan. Pero tingnan mo, yung mula 9 hanggang 21, magkakadikit yan. Magkakadikit yan. Magkakauusan pa yan. Eto pa, yung isa pang, ito yung bago ko lang nakita itong survey nito, yung Archipelago Analytics. Tingnan nga natin. Sino naman yan? Sino nanguna? Bongo pa rin. Bongo pa rin. 63%. Sinusundan ni Erwin Tulfo. Bato de la Rosa. Ben Tulfo. Okay. Tito Soto. Pia Cayetano. Camille Villar. Ramon Bong Revilla Jr. Lito Lapid. Willie Revillame. Okay. Rodante Marcoleta. Mas mataas sa rito, number 11. Bam Aquino. Aimee Marcos. Okay. Abi Binay, Ping Lacson. Ayan. So, pagka kinuwenta mo ang mga survey na ito, meron talagang titining na parang pare-pareho ang resulta. Hindi, ang makikita mo kasi yung pare-parehong resulta, yun yung malalaki yung yung agwat. Yung malaki yung agwat. Pero yung maliliit ang agwat, talaga nakita mo nagpapalitan sila sa iba't ibang survey. Yes. Yun yung yung tinatawag mo kaninang circle of winners. Nandun pa rin sila sa circle of winners. Paikot-ikot. Paikot-ikot Kung lang. sino una mahilo, talo. Yun. Ang kagandahan, nakita nyo kasi kahapon, nakita natin yung suporta kay Kong Dante Marcoleta. Ngayon naglalabasan pa yung mga ibang grupo na nagpapahayag ng pagsuporta sa kanya. Yes. Ikaw nga, di ba? Sabi mo, personally, nagtanong-tanong ka eh. Yes, personally, pati mga IP. Would you imagine yung IP na nasa... Paano mo kinakausap? Paano lumalabas yung conversation? Well, very simple eh. Gaya nito, yung mga IP dyan sa Tarlac, no? Nakausap natin dahil minsan tayo nagtrabaho sa gobyerno. At kapag meron silang hinaing o reklamo, dahil may hinaing silang dyan eh. Yung kanilang, yung ipinangakong pabahay sa kanila, matapos kunin yung kanilang lupain dyan, hindi pa na ibibigay sa kanila kung kaya't lumalapit sa atin. Kaya't ang sabi nga natin, siguro kailangan ng mamili kayo ng tamang mga kandidato nyo para kapag manalo yung mga napili nyo yan, maasahan nyo naman na ipagtanggol yung inyong karapatan. Matakbo ba naman banggitin ng apelyidong Marcoleta? Yun, yung Marcoleta, sabi nila magaling.
So nakita nila na talagang tumitindig eh. Paano, nakita mo, kahit may hawak na hopya, talaga nakatindig. Di ba? Talagang lumalaban. Ito yung grupong tinutukoy ko na naglabas ng kailang suporta. Ha? Ito pong Liga ng Transportasyon at Operator ng Pilipinas, LTAP. Ayan, meron silang inilabas Malaking grupo yan. sinusuportahan. At isa nga po dito, si Kong Dante Marcoleta. Meron din pala survey na inilabas ang Tangere. So, 4 na survey pala ito na halos sabay-sabay inilabas. Yung sa Tangere, tingnan nga natin. Sa Tangere, si Senador Bongo pa rin ang nangunguna. Ayan, Senator Bongo, number 1. Ang susunod, si Erwin Tulfo pa rin. Ang susunod, si Bato de la Rosa. At ang susunod, Vicente Soto, si Ben Bitag Tulfo, Pia Cayetano, Bong Revilla Jr., Benhar Abalos, Lito Lapid, Ping Lacson, Bam Aquino, Rodante Marcoleta, Francis Tolentino, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Kiko Pangilinan, Abi Binay, Willie Revillame, Camille Villar at Philip Salvador. Pero mali yata pagkabasa ko. Dito 11-16, Bam Aquino, Francis Tolentino, Manny Pacquiao. Ito pa lang nasa dulo. Tama. Tama ba? Top 20. Tama, top 20. Papaganon siya. Nasa circle of winners pa rin yan. Ito pa. Ang dami pala. Lahat pala ng survey ngayon eh. Lahat ng survey naghabulan. Publicus Asia. Naman. Publicus Asia. Dito, ang nangunguna naman ay si... Bongo pa rin. Siya pa rin. Siya pa rin. Ada ko na si Kong Dante Marcoleta. Sino-sino ang nasa Publicus? Aba, ito eh. Ito ang ibang-iba. Okay. Ang number 1, Bongo. Aha. Number 2? Number 2, Bam Aquino. Bam Aquino. Ay, iba nga, no? Oo, ibang-iba. Saan kaya nagtanong ito? Saan kaya nagtanong yan? Sige. Number 3, Kiko Pangilinan. Aba, okay. Number 4, Bato de la Rosa. Number 5, susunod, Ping Lacson. Erwin Tulfo. Tito Soto. Pia Cayetano. Ben Bitag Tulfo. Rodante Marcoleta. Mataas na dyan, ha? Marcos Aimee. Pacquiao, Manny Pacman. Ayun. May 1 naman yan. Siguro dahil iba-iba yung petsang... Tapos susunod pa si Francis Tolentino, Heidi Mendoza, Abi Binay, Jimmy Bondok, Torny Vic Rodriguez, Camille Villar, Gringo Honasan, Luke Espirito, Benhar Abalos, Philip Ipe Salvador, Willie Revillame, at Lito Lapid. Medyo malayo-layo, no? Medyo malayo-layo na. Top 24 yan, yung ibinigay po namin. Pero kakaiba nga itong Publicus, no? Oo, kakaiba. Ano ba? Tama ba? Publicus? Oo. So, Yun yan. yung sinasabi ng COMELEC na dapat lang ipaliwanag nila kung ilan yung in-interview nila, saan sila nag-interview. Anong tinanong? Diba? Ano tinanong? Paano kinuwenta? Paano kinwenta? Diba? Kasi meron pa yung margin of error. Margin of error. Plus 3, minus 3. O meron silang ganun plus 3, minus 3%. Tapos ang margin of error mo pala, 99%. Merong ganun. At ito, Benny, sa maraming eleksyon, wala pa ako nakita na survey, kahit yan Pulse Asia, kahit yan SWS, kahit ano, na 100% na yun ang lumitaw. Madalas nga mali Di ba? Kung sino yung number 1, meron pa nga, wala naman dun sa winning circle. Pagdating ng election, panalo. Number 1. Oo. Katulad ng mga nakaraan, wala naman sa... Di ba? Doon pa nga lang kay Pangulong Duterte, wala naman sa survey. Diba? Biglang nanalo. Biglang nanalo. Yan ang sinasabi natin. Kaya tayo, wag tayong masyadong... kukondisyon. Oo. Alam nyo, yung survey na yan, ang kinakatakutan ng COMELEC, kung kaya't naglabas yan ng kautusan, na kahit papaano yung magkaroon sila ng... yung regulasyon. Regulasyon, yung control. pinaghahawakan dyan sa survey niyan,
Dahil yan po ay napakabisang pangkondisyon ng utak ng ating mga kababayan. Ayun nga. Ikaw nga naman, meron tayong mga kababayan kasi na pag-iisip hindi naman mananalo, ba't iboboto pa natin? Yun nga. Ngayon, kung nakakondisyon ang utak mo na hindi mananalo ang isang kandidato, dahil nga naman ginastusan yung survey ng ginastusan ng mga kandidato, abaya mananalo talaga yung mga gumagastos. Na alam naman natin, kapag sobrang gastos mo, illegal din yan. Ayun nga. Overspending. Oo. Paano? Ito na. Alamin na natin ang resulta ng ating Vox Populi. Ang tanong... Sandali, dagdag na rin natin to. Sige, baka itong makakalimutan ating pa. kaibigan na si Amel Sian Angeles ng Quezon Province, payag din daw siya para sa ibubuti ng mamayang mananakay. Pabati na rin po ang tagapangasiwa na si Rico Melgar ng Quezon East po.